ka-guardmates, ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan mga ka-guardmates, no, para nga pala sa hindi nakakaalam bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ako nga ay nagkasakit ng GERD simula 2017 hanggang 2019. At nagkaroon nga rin ako noon ng anxiety disorder at panic attack. Kaya yan mga ka-guardmates, no, ang video na to, no, para sa mga nahihirapan mag-poops. Yan, no, nahihirapan kayo magpupo dahil ayan, no, mga nahihirapan mag-poops, no, yung pag meron kang sakit na GERD, no, nahihirapan kang mag-poops, ayan. No, pero sa iba, yung mga taong walang sakit na GERD, kadalasan ganyan din naman, no, nahihirapan din sila mag-poops, no, matigas yung poops nila, ayan. Pero kasi tayo may mga sakit na GERD, no, parang hindi tayo mabilis matunawan, no, kaya yung tiyan natin mabigat, feeling natin eh talagang parang puro kabag yung tiyan natin, tapos bloated talaga, no, tapos hindi naman tayo makapag-poops, kaya parang naiipon lang yung mga kinakain natin sa tiyan natin. Kaya yan mga ka-guardmates, no, yan yung ating pag-uusapan. Kaya nga ito, yung mga i-share ko sa inyo ay ayon lamang ito sa mga na-experience ko at sa mga nakatulong sa akin. Kaya yan mga ka-guardmates, ano, alam ko gusto ninyo talaga na araw-araw kayong mag-poops. Kasi pag mag-poops tayo araw-araw sa may mga sakit na GERDs ay nakakatulong po siya, ano, nababawasan yung pagiging bloated natin. Ayan, no? Mga ka-guardmates, ganito po ang dapat ninyong gawin. Ayan. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ito. Kasi nga ako ay malakas din akong kumain, no? So, gusto ko rin itong ginagawa araw-araw. Kasi, pag hindi ako makapag-poops araw-araw, ano, mabigat po talaga ang pakiramdam ko. Ayan, mabigat talaga yung pakiramdam ko. Tsaka, sobrang, malaki ang tiyan ko. Kasi nga, mataba ako. Tumaba ako mga ka-guardmates simula gumaling ako sa GERD. Ayan. Kaya, ganito ang dapat yung gawin mga ka-guardmates, no? Paulit-ulit. Ayan. Pagkagising ninyo sa umaga, ayan, pagkagising ninyo sa umaga, syempre mga ka-guardmates, uminom muna kayo ng tubig. Ayan, uminom muna kayo ng tubig pagkatapos, isang basong tubig. Inumin ninyo yun, dapat medyo, ayan. Na uminom kayo ng isang basong tubig, pagkatapos, walk muna kayo. Pero kung halimbawa pagising ninyo, nawiwiwi na kayo, magwiwi muna kayo. No? Kasi normal naman yan pag gumigising tayo sa umaga, nagwiwiwi talaga tayo. No? Pero pagkatapos mo magwiwi, uminom ka ng isang basong tubig na wala pang laman ang tiyan, wala pang kanin. No? Hindi ka pa nag-aalmusal, inom ka muna ng isang basong tubig. Ayan. Pagkatapos, mag-walk ka muna, no? Linis-linis ka onte, no? Kahit saglit lang, no? Pakiramdaman mo yung tiyan mo. Huwag laging nakaupo. Kasi po mga ka-guardmates, pag laging nakaupo, talagang hindi ka mabilis matunawan. Kaya yun, ganun yung nangyayari, no? Kaya nagiging bloated tayo. Kaya yan. Kaya kailangan, walk muna. Pagkatapos dyan, mararamdaman mo na yan yung tiyan mo. Kasi ako, ganyan ang ginagawa ko. Iinom ako ng isang basong tubig kasi talaga, nung nagkaroon akong sakit na GERD, nahihirapan talaga ako magdumi araw-araw. Talagang matigas yung dumi ko. Tapos talagang kulang na kulang, parang ang kaunti lang niya. So, ibig sabihin, pag kumakain ako, tapos ganun lang kaunti yung nailalabas ng dumi ko, parang hindi. Parang kulang talaga, hindi ko siya nailalabas lahat. Tapos yun na yung feel ko, kakain na naman ako, madadagdagan na naman yung laman ng tiyan ko, ayan. Kaya mga ka-guardmates, mas maganda na uminom ng tubig sa umaga, isang basong tubig na wala pang laman ang tiyan ha, uminom kayo ng tubig, ayan. Maganda po yan, makakadumi po kayo niyan, ayan. Tapos, ugaliin po ninyo na mas madaming ginagawa ang katawan. Huwag laging nakaupo mga ka-guardmates. Kasi pag lagi kang nakaupo, kulang ka na sa exercise, no? May posibilidad yung mga kinakain mo habang nakaupo ka, kain, merienda, kung ano-ano kinakain mo, no? Kahit may sakit kang GERD, no? Kahit ang kinakain mo pagulay-gulay lang, ayan, hindi ka matutunawan eh. Kasi, mo yun?
nakaupo ka lang tapos pagdating sa hapon tatayo ka, sasabihin mo, pagdating sa hapon inaatake ka na ng heartburn mo, inaatake ka na ng anxiety mo, tapos magpa-panic attack ka kasi nahihirapan ka na huminga. Kasi nga ka-girl mates, no, mas madaming pag-uupo ang ginagawa natin kaysa ang magkilos-kilos. Kasi ganyan ganyan ako. Alam ko yung ginagawa din ninyo, no. May sakit kayong GERD, no, mas madalas na nakaupo. Kasi bakit? Natatakot gumalaw, natatakot kumilos, natatakot makaramdam ng pagod. Kasi akala ninyo nahihirapan kayong huminga pag napapagod kayo. Kaya yun ang ginagawa ninyo, di ba? Mas lagi kayong nakaupo kaysa ang magkikilos-kilos. Kaya yung mga ka-girlmates, hindi po yung makakatulong para sa inyo pag lagi kayong nakaupo. Mas lalo po kayong mahihirapan, lalo na pag natambak na yung kinain natin sa tiyan. Ayan, so bloated na. So pag bloated ang isang tao ay talagang mararamdaman mo na dyan yung kabag, ang laki ng tiyan, ang bigat, ang tigas. Tapos yun na. So medyo mahirap huminga po talaga pag ang tao ay busog talaga. No, bloated ka talaga. Kaya yun, mahirap po talagang huminga. So dadagdagan pa ng nervyos yan. So pag inatake ka na ng nervyos mo, mas lalo ka na mahihirapan huminga. Kaya yung kasi doon na si anxiety, si panic attack. Ayan, mas lalo pong mahihirapan ka huminga. Ayan. Kaya naman, mas maganda gawin ninyo to tuwing umaga. Pilitin ninyo na uminom kayo ng isang basong tubig pagising pa lang ninyo sa umaga. Wala pang laman ng tiyan. Safe na safe po yan mga ka-girlmates. Maganda po ang mag-water therapy. Water therapy po maganda po mga ka-girlmates. Nakakatulong po yan. Kaya yan, mga ka-girlmates, kailangan yung tiyan, para gusto mo makapupo, tulungan mo yung tiyan mo mag-move yung mga bitoka mo sa loob. Ayan. Para kang, ano ba yan? Parang ginaganon mo yung tiyan mo, mula sa ilalim, pag ganyan. Sa ilalim ng tiyan mo, parang imamassage mo siya. So, para gumalaw yung bitoka. Ano? Gumalaw yung bitoka. Ayan. Tapos, makakatulong siya, ka-girlmates, na makapupo ka. Igalaw-galaw mo yung tiyan mo. Kasi nga, mas maganda nga talaga mag-walking exercise. Kasi mga ka-girlmates, pag nag-walking exercise ka, full body yan, no? Mas maganda. Kasama na yan dyan yung tiyan mo, syempre, no? Gumagalaw din yan. Pag natatagtag yung tiyan natin, mas may posibilidad talaga na madudumi ka. No, magiging regular yung pagdumi mo kung gagawin mo yan araw-araw mga ka-girlmates. Kaya yun mga ka-girlmates, no, maraming salamat sa iyo. No, maraming salamat sa inyo ka-girlmates, no, kasi talagang nakakatulong ang pag-inom ng tubig tuwing umaga, no, pag-inom ng tubig sa tanghali at sa hapon. Ayan, nakakatulong po talaga ang pag-inom ng tubig. Pero, syempre, kailangan mo uminom ng tubig pag kailangan mo nang uminom. Ang ibig kong sabihin, no, uminom ka ng tubig pagising mo pa lang sa umaga. Pero sa mga sumusunod na mga sumusunod na minuto, pag gusto mo pa uminom ng tubig, bahala ka na. Nasa sayo naman niya kasi nararamdaman mo naman niya kung gusto mo pa uminom ng tubig. No, ang sa akin lang, mas maganda uminom ng tubig tuwing umaga kasi mawawash out yung dumi mo, no? Mas maganda siya, mas makakatulong siya. Tapos sa tanghali, ganun din sa tanghali gawin mo. Kasi nga syempre sa tanghali mainit. Ayan, no, wag mag-iinom ng soft drinks. Tapos sa hapon, mas maganda din yun uminom ka ng tubig bago ka kumain ng hapunan. Kaya yun ka-girlmates, no? Pero, lagi ka uminom ng tubig pag kailangan, pag nararamdaman na ng katawan mo na gusto mo nang uminom ng tubig, huwag kang magtitipid sa pag-inom ng tubig ka-girlmates, okay? Maganda yan, nakakatulong yan ng tubig para sa'yo. Thank you, bye!